atin pong tatalakayin ngayon no, ng masinsinan. No? Itong career ng ating pambatong si Cuadro Alas. Batid na ng karamihan sa atin na formal lang ipinataw no, ng Japan Boxing Commission ang isang taong pagban, suspension dito kay Cuadro Alas na lumaban sa Japan. Hindi po maaaring lumaban no itong si Casimero sa Japan sa loob ng isang taon. Okay? Real talk no, ito ay hindi talaga maganda para kay Cuadro Alas. Nasira yung momentum eh. Okay? Ang ganda na sana ng momentum ng tinalo no nitong si Casimero itong si Sanchez sa loob lang ng first round. Okay? Ang ganda na sana. Ito yung matagal nang hinihintay ni Masayuki Ito na performance mula kay Cuadro Alas. But sad to say, nagkaroon na naman no ng hindi kagandahang pangyayari. Okay? So sa tingin ko naman ito po ay hindi inaasahan no ng kampo ni Casimero. Controversial talaga no itong ating pambato. Kahit noon pa man no, marami ng mga ganitong issue na nangyayari sa ating pambato, directly or indirectly. Kung babalikan natin no, doon sa laban nito kay Butler, na kung saan ay hindi nga po natuloy yung unang laban nito kay Butler sa Dubai, at ito po ay nagkaroon ng gastrointestinal problem. Okay? At sa pangalawa naman ay nagka-issue sa paggamit ng sauna, na kung saan ito ay pinagbabawal sa UK. Gano'n pa man, no, noong ito ay kinuha no, ng Treasure Boxing Promotion, ay nagkaroon din naman no, ng mga problema pa indirectly. Na magandang performance sana nitong si Cuadro Alas kontra Akaho ay nauwi po no, sa hindi kagandahang pangyayari. No, na kung saan ay umayaw nga po no, in a very awkward way etong si Akaho. So nagreklamo ito na kung saan ito daw ay tinamaan sa batok. At sa naging laban naman ito kay Nitumbua, okay, na kung saan ay walang naging aberya, ay nabigo naman no itong ating pambato na ma-knock out itong nasabing Black. Okay, umabot nga po sa unanimous decision na kung saan ay hindi po naging impresibo. Okay? At some point, no? Kasi mataas po kasi talaga yung expectation ng promoter nitong si Casimero sa ating pambato. Okay? At sa laban naman nito kay Ogoni na supposedly ay mananockout na sana ni Casimero. At sa hindi inaasahan, no, ay nagkaroon ng accidental headbutt itong si Ogoni. At itinigil ng referee. Okay? So hindi natin maintindihan no kung meron bang kaakibat no na kamalasan no dito sa kampo ni Casimero na time to time na lang ay napuputol yung momentum. Okay? So ano bang tinutukoy kong momentum? Ang isang fighter po kasi no, unang-una para tumaas ang market value sa mga fans ay kailangan po nito ng impresibong panalo. Okay? Mga impresibong panalo in which dapat ay sunod-sunod. Okay? But sad to say, no, hindi nga po natatalo itong si Cuadro Alas, pero nauuwi naman no sa mga unwanted na mga pangyayari itong nagiging laban ng ating pambato. Kumbaga directly or indirectly nagkakaroon po ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nasisira nga po yung momentum. Okay, kumbaga hindi po ma-build ng maayos nitong promoter ni Casimero ang ating pambatong si Cuadro Alas. Okay? Naglabas ng hinanakit no itong si Casimero no na kung saan ay partikular nitong pinatamaan no itong mainstream media, partikular no itong GMA no na kung saan ay ayon sa kampo ni Casimero, hindi halos binalita ng GMA yung impresibong panalo nitong si Casimero sa Japan. Subalit noong ito nga po ay pinatawan na no ng sanction or ng penalty na kung saan ay hindi po ito maaaring lumaban ng 1 taon sa Japan. Ito ay binalita agad
no ng GMA. Kumbaga lumalabas ay parang double standard, no. Etong GMA, yung mga hindi lamang nakaaya-ayang pangyayari kay Alas ang binabalita nito. Okay? Merong isang journalist, no, mula sa GMA na walang ibang alam kundi ibalita yung kaso ni Casimero noon. Okay? Na kung saan ay lately ay na-dismiss po yung kaso dahil unang-una ay wala pong probable cause. Journalist nito na mula sa GMA ay hindi man lang humingi ng paumanhin kay Cuadro Alas o hindi man lang humingi ng tawad. Okay? Na kung saan ay binalita niya, no, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin itong pulpul na to sa paninira sa ating pambato. So ginagamit niya yung GMA, no, dahil itong pulpul na to ay under po ito ng GMA. But anyway, ati pong ipapalabas mamaya, no, itong video clip ni Cuadro Alas patungkol dito sa pulpul na journalist na ito. Okay? So hanggang ngayon, no, ay kaliwat kanan ang kinahaharap na problema ng ating pambato. Ang nakakalungkot lang, nasa halip, no, tayo mga Philippine boxing fans, tayo mga boxing analysts, no, or yung mga nasa katungkulan, no, ng Sports Commission dito sa Pilipinas, sa halip na tayo ay magtulungan upang maayos, mabuild, no, itong confidence ni Cuadro Alas at makatulong at some point, no, sa paraan na ating alam yung mga kapwa Pinoy pa, no, ang sumisira dito sa ating pambato. Okay? Keep in mind po, no, naman ang lumalabas ng balita, no, dito sa Pilipinas patungkol sa boxing. In my opinion, no, ito ay mga bayad karamihan sa kanila. Itong mga boxing journalists na tinatawag, no, di umano, ito ay bayad ng isang big time promotion dito sa Pilipinas. Okay? So alam na natin yan kung sino. Kumbaga, kung ikaw ay isang boxer, no, na hindi ka naman hawak ng MP promotion, asahan mo na puro negative ang ibabalita patungkol sa iyo. Okay? Ngayon, ano yung next step? No, ano yung dapat gawin ni Cuadro Alas? Okay, dahil kamakailan lang ay urong-sulong din, no, pati itong manager ni Naoya Inoue na si Ohashi. Okay? Dahil kung maalala, no, noong kamakailan lang ay positibo itong si Ohashi na matutuloy ang laban nitong si Casimero at ng kanyang alagang si Inoue. Kung maalala, no, itong si Naoya Inoue mismo ang nag-request dito kay Ohashi na i-line up na si Cuadro Alas. Okay? So kung tutuusin, no, kahit papaano ay meron ding pride, no, itong si Inoue na may kasaang laban nito kontra sa ating pambato. Sa huling inilabas, no, na statement noong isang araw lamang, no, nitong si Ohashi, ay tila bumaliktad na ito at kanyang sinabi, no, sa kanyang statement na hindi na daw niya isasama etong si Casimero sa mga naka-line up para sa kanilang alagang si Inoue. Mind po, merong strategy, okay, na maaring gawin etong si Casimero to the point na kahit yung mismong promoter, no, ni Inoue ay walang magagawa kundi maikasa ang kanilang laban. Ay ang pag-akyat ni Casimero sa featherweight division. Okay? Kailangan po ng ating pambato na umakyat na sa 126. Sooner or later po, aakyat din si Inoue ng 126. Kailangan na nitong umakyat sa 126 at kumuha ng isang major belt. Isa lang po. Hindi po kailangan ni Casimero na maging unified champion sa featherweight division. Kailangan lang po niya na maging champion. At least, makahawak ito ng isang titulo or ng isang major belt. Okay? Yun lang po ang gagawin niya at kanyang i-maintain. Dahil nagbabalak na po ang kampo ni Inoue na umakyat din ng featherweight
para maging 3 division undisputed champion. Kapag nakuha ni Alas, halimbawa ang IBF, okay? Yung IBF po kasi ang pinakamadaling titulo na maaaring makuha ni Alas, no? Pangalawa ay ang WBA, pangatlo ang WBO. At ang pinakamahirap po na titulo na maaaring makuha ni Alas ay ang WBC. Okay, so let's say no, na naunang nakuha itong si Cuadro Alas ang IBF. Ang gagawin lang no, nitong ating pambato ay depensahan ng depensahan ang kanyang IBF. Sa madaling salita, no, kung itong si Inoue ay aakyat ng featherweight, ay hindi po niya matutupad ang pangarap niya na maging undisputed unless lalabanan niya itong si Casimero. Napakasimpleng strategy po, no? Kumbaga, unahan lang. Ang kailangan lang po ni Casimero, umakyat ng featherweight at kumuha ng isang major belt. Sapat na po yun. Patigasan po yan. Hanggat nasa featherweight itong si Casimero at meron tong hawak na isang titulo, darating po yan sa point na magkakainipan at mapipilitan na lamang itong si Inoue na labanan si Cuadro Alas. Kumbaga, susugol na ito para maging 3 division undisputed champion. Kailangan pong umakyat, no? Ngayon na ni Cuadro Alas sa featherweight division. Dahil sa oras po kasi na mauna itong si Inoue na umakyat ng featherweight, ay mag-iinarte na po yung mga champion sa featherweight. Okay, kumbaga mahihirapan na itong si Masayuki Ito na makipag-negotiate sa mga champion ng featherweight. Kasi nga naman, once na umakyat na itong si Inoue sa featherweight, yung mga champion dyan sa featherweight, hindi na po yan makikipag-negotiate sa ibang fighters. Kumbaga, maghihintay na lamang sila na labanan nitong si Inoue. Okay? So, habang wala pang statement, no? Habang wala pang statement na inilalabas ang kampo ni Inoue na sila ay aakyat ng featherweight, ay mababa pa po yung demand. Okay? Kumbaga, kaya pang baratin ni Masayuki Ito yung mga champion ng featherweight upang ilaban kay Cuadro Alas. Maaari po itong dumayo na lamang, no, sa Mexico or sa Thailand or maging, no, dito sa Pilipinas upang may kasa o yung laban ni Casimero sa isang lehitimong kampiyon sa featherweight. Nung lumaban ka, tapos isang round lang yung kalaban mo, hindi nila alam. Hindi nila alam yun. Tapos nalaman na lang nila nung binaan ka. Pwede yun. Agadyas na lang tayo. Di ba, Jamie, no? Kasi yan eh. Si Satsat yan eh. Wala namang alam yung boxing na, yung na yun, tao na yun. Si GM Satsat, puro rang yung alam, pang babatikos.